Yes po, isang magandang umaga po. Araw ng Lunes, 11 na po. Apat na araw na lamang po. Malalaman na ba natin ang mangyayari? Hindi po. Apat na araw na lamang po at mag-uumpisa pa lamang yung ikalawang yugto po ng Sarsuela. At ang aking pong paulit-ulit po na panawagan sa mga napadaan lamang po sa aking channel, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell button para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Mga kabarangay, patuloy pa rin po sa paghahanda ang COMELEC. At ayon po kay COMELEC Chairman George Garcia na nagtapos na po itong registration kahapon. At siya po ay tuwang-tuwa dahil ayon po sa kanya, first time in history ay talagang napakarami daw po yung nagparehistro. Samantalang noon daw po ay halos isang taon hindi man umaabot sa 1 milyon, pero ngayon po mga kabarangay, sa loob lamang daw po ng 8 araw, miraculous, ika nga niya, napakarami po yung mga nagparehistro. Bakit kaya? Bagamat hindi po sinasabing tuwiran nitong si COMELEC Chairman Garcia, ang resulta ay malinaw naman po na ito po ay nangangahulugan na gustong-gusto na po talaga o gustong-gusto po ng mga tao na magkaroon po ng halalan sa December 1, 2025. Yan po ay isang napakalinaw po na indikasyon. Kagaya po ng sinabi ko noong nauna, yung mga Pilipino po napakahilig natin sa last minute. Yung 3 araw na nga lang yung plaso, sasabihin pa natin 3 araw pa, matagal pa. Ito pa kaya na halos 1 taon kung ang pagbabatayan nila o sasabihin nila na ang halalan ay nakatakda sa November to 2026. At nag-open sila ng registration. Ito nga ang nagdaang August 1 hanggang August 10 na naging successful. Magiging successful kaya ito? Magiging ganyan din kaya po ang resulta nito? Magkakamilyon din ang magpaparehistro kung ang alam na halalan ng mga magpaparehistro ay November to 2026 pa? Malamang po hindi, mga kabarangay. Kagaya po ng nasabi natin kanina na ito po ay simula pa lamang or parang cutting ribbon pa lamang ito. Pagsisimula pa lamang po ng susunod na kabanata dahil may pagdadaanan pa po ito, mga kabarangay. At para maliwanag po sa lahat, kagaya po ng lagi kong sinasabi at sinasabi din po ni Attorney George Garcia, ang ating COMELEC Chairman, na wala pa pong ganap na bagong batas para i-postpone po ang halalan. At ang kanilang palaging sinusunod pa ngayon ay itong Supreme Court ruling na nagtatakda po ng halalan sa December 1, 2025. Wala pa kasing bagong batas. Uulitin po natin, wala pa pong bagong batas dahil hindi pa po naging ganap na batas ito pong enrolled bill na ito. Bagamat sinabi po ng ating Pangulo na hindi daw kaya ng COMELEC na matuloy itong halalang ito dahil nga sa BARM, mga kabarangay, wala po tayong narinig kay COMELEC Chairman Garcia na nagsasabing hindi po niya ito kaya. Halos lahat po ng kanyang panayam ay palagi po niyang sinasabi na siya ay handang-handa o ang COMELEC po ay nakahanda. Matuloy man po o hindi ang halalan sa December 1, 2025. At hindi rin daw sila tumitigil sa paghahanda dahil nga alam po niya na may magpipetisyon at ito po ay makakarating sa Korte Suprema. So pinangingilagan din niya, ayon po sa mga sinasabi niya sa mga panayam, baka po magkaroon daw ng TRO. So isang magaling at matalinong abogado po ito, election lawyer, itong si attorney or COMELEC Chairman George Garcia. Sa kanya pong mga bibig nang gagaling ang mga salitang yan, mga kabarangay, lalong-lalo na po yung pinangingilagan po niya na TRO na baka mangyari. So yan po muna, mga kabarangay, hindi na po muna natin kahabaan. Hintayin na lamang po natin yung kung pipirmahan nga ito ng Pangulo or maaaring ito ay magla-intulo ang
Ang suma total nito, 101%, makakarating po ito sa Korte Suprema, mga kabarangay. Ano man po ang katigan ng Korte, yan po ang dapat po nating sundin. Bilang karagdagan pa, mga kabarangay, alalahanin po natin na ang Supreme Court ruling po ay akda or gawa po ng Korte Suprema. Tingnan po natin kung ano po ang kanilang magiging aksyon kung sakasakali pong magkaroon na po ng petisyon. Para naman po ito sa mga naghihintay na burahin ko daw po ang aking channel, na kagaya daw po ng aking sinabi, na buburahin ko ito para sa kabatiran ng lahat. Ay hindi ko po ito buburahin kung para sa inyo lang. Marami pa po at marami kesa sa inyo ang galit sa akin, ang aking iintindihin, hindi po kayo. Napakatagal ko po na ipinundar ang channel na ito at buburihin lamang para sa inyo. Hindi ko po yung gagawin. Hindi po mabubura ang channel po ni Coiners Ring, mga kabarangay. At patuloy po akong gagawa ng mga content patungkol po sa mga issues at sa mga hobbies po natin. At para po sa mga ka-coiners naman natin na naghihintay po ng content patungkol po sa ating hobbies, sa mga lumang barya na may halaga, ganun din po yung mga silver jewelries at gold jewelries po na in ngayon, presyuhan po o update ng presyo ng gold at silver. Yes po, gagawa na po tayo. Meron na po tayong nakagawa, i-upload lamang po. At yung mga latest po na mga old coins na lalong tumaas ang presyo, ay meron na din po tayo dyan. Ganun din po, nakapila na rin po yung gagawin nating content patungkol po sa mga fake coin vlogger, ano po, yung mga fake buyer na talagang nakakaperwisyo na po, na sinasabing binibili nila sa napakamahal na halaga, lalong-lalo na po yung 1972 at 1974 na 1 peso na wala pong katotohanan. Kawawa po mga kabarangay, yung mga naniniwala o pinapaniwala ng mga taong ito. Parang sa politika rin po mga kabarangay, personal interest din po yan. Gusto lamang po nila ng kumita sa pamamagitan ng views, pero sa maling paraan mga kabarangay, na yan po ay ating sasawayin at muli po ay gagawan ng content para makilala po ninyo kung sino-sino ang mga yan. Siyempre po, ang aking pasasalamat din sa mga kaka-coiners po na naghintay at hindi pa rin po tumigil sa pagsuporta sa atin kahit po na nakatutok o tumutok po tayo dito po sa barangay at SK election, na halos ito na lamang po yung ginagawa nating topic. Mga kabarangay, maraming salamat po. Hindi niyo po ako iniwan sa ere. Babalikan po o babalik po si Coiners Ring sa ating hobbies. At siyempre po, hindi po mawawala yung aking walang hanggang pasasalamat po sa lahat po ng mga sumusuporta at naniniwala po sa atin. Sa mga naaabot po ng aking channel sa malalayong lugar ng Pilipinas, sa mga malayong barangay, maraming salamat po. At ganoon din po sa mga taga-ibang nasa ibang bansa na mga OFW na napakaganda po ng mga komento na binabato po sa atin. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan, mga kabarangay. Mag-iingat po kayo. At muli po, doon po sa naghihintay sa mga tips na kung ano po ang ating gagawin sa pangangampanya, ay hintayin na lamang po natin na matapos na po siguro ito pong usaping ito para mas lalo pong maganda ang pagpapaliwanag ko mga kabarangay. Yung wala nang alanganin, hintayin na lang po natin. Tinitiyak ko naman po na sa aking pagiwari at pakiramdam, magalit na po ang ilan, ay tuloy po ito. Yes po, yun po ang aking paniniwala, pananaw at pakiramdam na talagang matutuloy po ang halalan
sa December 1, 2025 mga kabarangay. Dahil yan po ang sinasaad po ng batas.